Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa ng ating buhay ang salitawa. Mga kapatid, isa siguro sa mga hindi natin maiiwasan ay ang pumuna ng ating kapwa-tao o yung ibang lingwahe na pwede nating magamit ay ang manglait. Bakit po tayo nahihirapan na hindi pumuna? Kasi tayo po ay observant, nakikita natin yung nangyayari sa harapan natin, sa paligid natin, o yung mga ginagawa ng kapwa-tao natin. Pangalawa, kasi alam natin yung tama at mali. At pangatlo, ginagamit natin ang isip natin kapag po tayo ay nakakakita ng hindi maganda na nangyayari sa harapan natin o ginagawa ng ating kapwa-tao. Subalit ang aral po sa atin ng Panginoon ngayon, yung kanyang turo, do not judge and you will not be judged. In the same way, you judge others, you will be judged. And the measure you use for others will be used for you. Kaya pong pagninilaya natin ngayon ay paano ba tayo hindi magiging mapanghusga o yung mabilis sumatol ng ating kapwa-tao. Ang una pong sekreto dyan ay ang umunawa. U stands for umunawa muna. At ang umunawa, ang ibig sabihin nito ay mauuna yung awa natin kaysa sa yung humatol o humusga. Sapagkat hindi natin alam ang buong kwento. At paalala din sa atin na hindi tayo perpekto gaya ng ating kapwa na maaari nating husgahan, patulan, ay tayo din ay mahina, marupok at may pagkakamali din sa buhay. Kaya po bago natin ipagkalat yung kamalian ng ating kapwa-tao o kaya naman bago natin husgahan, laitin, unahin natin munang unawain saan nga ba nanggagaling yung ating kapwa, ano nga ba ang buong kwento. At kapag nauna po ang awa, mas mauunawaan natin yung tao at higit sa lahat, madadamayan pa natin yung kapwa-tao natin. Pangalawa po, S stands for sumalamin. Sumalamin tayo sa ating sarili din, o yung tinatawag nating self-introspection. Kadalasan kasi yung ayaw natin o yung pinupuna natin sa ating kapwa-tao ay mismo yung ayaw natin sa ating sarili o tayo mismo yon. Sa psychology, tinatawag nila itong projection. Baka umuhusga tayo, pumupuna tayo ng ating kapwa-tao na kanilang kahinaan o pagkakamali kasi yan din mismo yung pagkakamali na ayaw natin sa sarili natin o nagawa natin o yung kahinaan natin na ayaw din natin sa sarili natin. Kaya bago tayo pumuna o humatol ng kapwa-tao natin, mag-mirror muna tayo, sumamalamin muna tayo. Kaya nga maganda rin na meron tayong mga spiritual directors o advisors para sa ganun sila yung tumayong salamin natin, salamin sa ating sarili, sa ating spiritual na aspeto sa buhay. Ang huli po, T ay tumingin. Huwag na lang nating tingnan yung mali, yung mabaho sa ating kapwa-tao. Kundi pag sinabi po natin tumingin, tingnan natin kung ano yung mabuti. Sapagkat alam naman natin lahat tayo ay nilikha ng Diyos ng mabuti. Kaya imbes na unahin nating tingnan yung kahinaan o pagkakamali ng ating kapwa-tao, bakit hindi na lang nating tingnan kung anong mabuti sa Kanya? Mga kapatid, ito po yung mga practical tips kung paano po tayo hindi magiging mapaghusga, UST. Umunawa, sumalamin, at tumingin sa kabutihan ng ating kapwa-tao. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Litawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.